Good day guys! Welcome back to my YouTube channel. So, welcome back again. So, busy kasi palagi sa training. So, kaya ito, bihira maka-vlog. And then, pero, meron na akong nagagawa dito sa farm. Kahit busy, so time management lang talaga yung kailangan. So, tara, let's go. Papakita ko sa inyo ang improvement ng farm ko ngayon. So ito po, simulan po natin dito po sa aking entrance. So yan po. Dito po sa entrance, maglalagay na po ako dyan ng photo booth. So, yung logo po ng aking farm, ilalagay ko na po dyan. So ito po. And then, dito po, yan, naglagay ako dyan ng mga banana, leaves, stalks, and then trunks. So dyan, papabulukin ko po yan dyan para maging compost. And then ito po, meron po ditong trellis sa unahan kasi yung yung bako dito tataniman ko po ng ng sitaw. So yan, organically grown po or naturally grown kasi hindi pa naman tayo certified na organic agriculture practitioner. So yan po yung tatawag natin, hindi po certified pa. So bali po ganun lang talaga. So soon on process po yan. And then dito po naglagay na po ako ng trellis para po sa ampalaya or better gourd. Yan, ito na po yung mga plat ko po dito na ginawa nung nakaraan, yung mga tawag dyan, yung clay na ginawa kong plant box, ito na po. And then tignan po natin yung lupa. So yan po, yan, ang ganda po ng lupa, oh. Napakaganda at sobrang taba. So bali po pag organic agriculture, sa organic agriculture po is nakafocus po sa lupa. So pagpapaganda po ng lupa talaga yung una mong pupukusan. And then syempre, hindi ka gagamit ng mga synthetic fertilizer and then insecticide na chemicals. So bawal po 'yon. And then pag magka-certified ka dapat according to Philippine National Standard, dapat ka sa space requirement. Maka-comply ka dun sa space requirement. So itong itong area ko, aminin ko hindi ito magko-comply kasi yan, kulang ako sa space requirement. So yung practice ko na lang yung gagawin ko. Kahit hindi siya totally certified, at least yung practice is pang organic po. Organic agriculture. So ito po. Dito tayo muna sa sprout concept. So yan. Madaming linisan. So yan. Bali po yung nakaraan. Yan. Hindi ko pa po ito nalagyan ng landscape dyan. So inayos ko na po yan. Yan. Tapos yung daanan, pinaganda ko na para magandang tignan. Tapos palagi na po ko nalinis dito. So ito na po yung improvement niya. Maganda na yung mga plants po dito, yung landscape. So yan, hindi ko pa nalilinisan. Pero maganda na yan. So yan. So, doon lang talaga sa unahan. Diyan. Sobrang damo dyan. Hindi ko talaga nalilinisan pa. Malapit naman matapos yung training natin. Kaya makaka-focus na ako dito. Yan. Tapos naglagay na po ako doon ng bahay kubo. So yan, function hall, and then patuluyan po pag may bisita dito sa park. So ito na. Yung ginamit ko pong pangbubong dyan is gugon. So galing po yan sa palayan. Yan, so kalahati pa lang po yun ang nalalagyan ko ng bubong. So at least kailangan mo talaga mag-innovate sa farm para ikaw makalis na expenses. And then tulong mo na rin sa mga farmers na hindi sila gumamit ng pesticide chemicals para sa mga damo. Okay na. Tapos yan, sobrang namunga talaga dito. Hindi ko pa mag-compost ako dito. Yan, pinauntihan ko na ililinisan para pag naman is pagtanim ko ulit, medyo malinis na. So kahit hindi pa maubos, at least nabawasan ng konti. So ito na, production of grass. Then dito, malapit ko na magawa yung buildings ko dito. So konti-unti lang. Tapusin ko muna yung isang yun.
yung isang yun. Medyo challenging yun kahit maliit lang. So yan lamang po, and then subaybayan niyo po ang videos na aking upload. Then sa aking ano po, kasi talaga medyo matagal na mag-upload So hoping na makapokus na sa pag-vlog. So, thank you so much po. Thank you po.